Tunggistohon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuy ka! Tanuy ka! Radyo Natin FM Naga. Job interviews sa mga kandidato. Tanuy ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanuy ka! For your tarpaulin outdoor and indoor ads, trust Square Food Graphics and Ads. Square Food Graphics and Ads offers the best quality at reasonable prices. For your tarpaulin, billboard printing, outdoor vinyl sticker, Sintra boards, Panaplex sign, acrylic build-up signage, stainless build-up signage, LED signs, sticker vehicle wrapping, jeepney top ads, t-shirt printing, and many more. Square Food Graphics and Ads located at the door 4, CBD2, Barangay Triangulo, Naga City, in front of CBD Bus Terminal. Call 473-3668 or 0917-532-6600. Square Food Graphics and Ads. Double light at barkada, sarap pagsama-sama. Doble swabe, daling inumin. Doble sarap, iandalhin. Easy lang, chill lang. Every moment ang gaan. Ang saya-saya, may kulinan, may tawanan, may sayawan. Double, double, double light. Double, double, double light. Double light gaan talaga. Emperador Double Light. Doble swabe, doble sarap. Drink responsibly. Anjana Trading, ang may pinakamura at may kalidad sa inyong pangangailangan mula sa school supplies, houseware, and kitchenware, toys, and gift items. Sa bawat 3 pirasong pataas ang bibilin mo, mas malaki ang matitipid. Anjana Trading, Wholesale and Retail. Anjana Trading is located at ALDP Mall, Diversion Road, Naga City, with branches at Pulangi, Ligao, Iriga, Pili, Baaw, and Daet. Tara na sa Anjana Trading. Si Jim Banaag, 41 taong gulang. Ako ay nagtrabaho sa ibang bansa. Ay naranasan ko yung customer ay naayaw magpagawa sa akin dahil nakita ako'y nakasalamin. Hindi magtiwala. Pag wala naman salamin, ang problema sa akin, masakit ang ulo ko. Itry ko daw yung iBerry. Ngayon, ay nung aking masubukan niyaan, ay talagang malaking ipinagbago. Kahit ako hindi na magsalamin, ay hindi na nasakit ang ulo ko. Kaya ako'y nagpapasalamat din sa iBerry at napakahusay. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Sa tunggistohon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuy ka! Tanuy ka! Radyo Natin FM Naga. Job interviews sa mga kandidato. Tanuy ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanuy ka! Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Naririto na naman po tayo para sa isang episode ng ating programang Taano Ika, the Radyo Natin Naga Job Interview. At sa araw na ito, makakasama po natin ang isang comeback para mag-apply sa posisyon bilang City Councilor ng Naga City. Ako po ang inyong lingkod, si Mama Jana, at tayo po ay napapakinggan sa ating radio frequency 89.5 FM. At tayo din po ay napapanood na live sa aming official FB page, Radyo Natin 89.5 Naga. At meron din po tayo live streaming sa radyonatinfm.com/naga. Magandang araw po sa inyong lahat. Naririto po ang ating programang Taano Ika para aramon ta ang application platform kan sa tuyang mga aplikanteng kandidato. Kaya ipapakilala ko na po, alam ko kilala niyo na siya. Sa mga nakakapanood ngayon, kita-kita niyo na kung sino siya. Walang iba kung hindi si Attorney Miles Rakit Arroyo. Attorney, good morning! Good morning, Mama Jana. Ayan, welcome po and I think welcome back sa ating sa aming radio station. At since ika po ay coming back for a rehire
para po sa ating nalalapit na eleksyon. Kamusta naman po, attorney, ang iyong naging medyo mahaba-habang bakasyon sa konseho? Yes, thank you very much. Una po siguro magpapasalamat ako sa invitasyon sa napaka-importanting program na ito. Actually, nung in-inform ako ni Mafe about this program, sabi ko, wow, dapat ganyan talaga ang perspective na ang mga kandidato ay parang nag-a-apply talaga sila ng trabaho. And therefore, pag mag-a-apply ka ng trabaho, you have to show your credentials, no? Qualified ka ba dun sa trabaho ina-applyan mo? Kung yung trabaho dun sa nagagawin mo dun sa trabaho ina-applyan mo ay kaya mong gawin based on your credentials, on your qualifications, and your track record. So, very important kasi importanteng may proof ka na rin that you can really do it. Not just maganda yung nakasulat sa papel, kundi dapat nakapagpakita na tayo ng proof. So, thank you very much for this very important program. Sana magpatuloy ito hanggang sa mga susunod pang. Every election, dapat meron kayong ganito. No? Kung sino man nakaisip nito, kailangan siguro awardan natin ng program na ito. Sige po. Si Attorney Miles Rapid Arroyo po nagsimula ng kanyang trabaho bilang konsehal ng lungsod ng Naga noong 1998. Matagal na, no? So, nag-serve po ako natapos ko yung 3 terms, 98 hanggang 2007. After 2007, kasi 3 terms po yun, 3 taon bawat term, ang akala ko po nun, hindi na ako babalik sa pagsisilbi sa loob ng pamahalaan. Kasi kahit naman po wala sa loob ng pamahalaan, patuloy ang pagsilbi sa ating mga mamamayan. Kasi ang nag-push nga po sa akin nun para pumasok sa City Council was the civil society organizations in Naga City. Ako po kasi yung chairperson noon ng Cabinet ng Camarines Sur Network of Development NGOs. So, yun ang isang naging desisyon nila na sabi natin, kung nag-a-advocate tayo kung ano mga dapat gawin ng gobyerno, dapat meron tayong mapapapasok sa gobyerno para mapatunayan natin kung kaya bang gawin yung mga sinasabi natin pag nasa loob ka na. Kasi sometimes it's easy to parang just say, oh, gawin mo ito, dapat ganito ginagawa ng gobyerno, ganito. Pero pag nasa loob ka na, hindi mo naman pala magagawa. So, yun ang isang objective namin, para makita kung yung mga sinasabi natin, yung mga advocacies natin ay magagawa ba pag nasa loob na ng gobyerno. So, that was up to 1997. Like I said, wala na, akala ko hindi na talaga ako papasok, pero namatay si Mayor Jess, no, 2012. Parang pakiramdam ko kasi noon, parang si Mayor Jess Robredo kasi parang for me, he really symbolized, no? He symbolized good governance, and para magawa yung good governance, laging mayroon tayong taong nasa loob ng gobyerno na magpapatuloy nga at mag-i-implement ng good governance. So, parang feeling ko, I had that duty. So, nung in-invite ako ni Mayor John Bongat, no, na bumalik sa konseho, that was after 2 terms. 2 terms yun na hindi ako bumalik, no? So, pumayag ako, no, because of that, feeling na parang pakiramdam ko may obligasyon ako kasi nawala na si Mayor Jen. So, from 2013 yon, so natapos yung 3 terms ulit ng 2022. So, mahaba-habang pagsisilbi as bilang konsehal ng lungsod. That's 6 terms, so 18 years yan. So, most of my productive life, no? Kasi I think I was 33 then, tapos natapos ako 54. So, yung productive life ko, na-devote ko na bilang isang konsehal. At sa tingin ko naman, yung mga sinasabi kong dapat gagawin ng isang konsehal, pag nakapasok na, no? Kasi yun ang advocacy namin noon, marami kami ina-advocate ng mga legislations. Sa tingin ko, nagawa ko naman yun. Kaya, every time babalik sa mga tao, hihingi ulit ng tiwala nila, parang malakas ang loob ko lagi. Kasi meron ako lagi nire-report na performance, ito po yung ginawa ko. So, parang malakas ang loob natin humingi ulit ng tiwala. Pag yung unang tiwala ibinigay, ay nagamit natin ng mabuti. So, yan po si Attorney Miles. And, parang gusto ko sigurong i-share ano yung mga nagawa kong mga naipasa ko, naisulat kong ordinansa at naipasa. Siguro ikwento ko lang siguro, Mama Jana, ikwento ko yung nature kasi ng sanggunian. Sanggunian is a collegial body. No? Pag
kahit may gusto kang ipasang legislation, kung hindi yan sang-ayunan ng majority ng mga kasama mo, hindi yan papasa. So, challenging ang trabaho ng isang konsehal kasi may mga magaganda kang kaisipan and then you have to convince your colleagues na suportahan yon. Kasi kung hindi yan makakapasa. And after mapasa siya, kasi hindi doon natatapos yung pagkamit ng objective ng isang ordinansa. Kailangan masiguro mo rin nai-implement siya. No? So, sa tingin ko, marami akong ordinances na magaganda at ginagaya ng iba-ibang mga LGUs kasi naging trainer ako ng Philippine Councilors League. Ako yung gumagawa ng module para sa pag-aralan ng iba-ibang mga konsehal sa Pilipinas. And most of these ordinances galing dito sa Naga and most of those are authored ko. So, kailangan ang isang ordinansa ma-implement siya. Kasi kung hindi, kahit maganda siya, parang sabi ko nga, they are mere letters on pieces of paper, ang ordinansa. Kailangan ma-implement para, sabi nga niyan, magkaroon ng buhay, makamit yung objective ng ordinance na yon. So, I have authored a lot of ordinances. Kasi yun naman po ang trabaho ng isang konsehal, mag-author, magsulat ng mga lokal na batas. And marami po akong mga nasulat na mga ordinances na like I said, ay ginagaya, pinag-aaralan ng iba-ibang mga munisipyo at syudad sa ating bansa in the hope na kung yung ordinansa ay makakasagot din sa particular situation nila in their locality, ay magaya nila. Kasi hindi naman natin kailangang, sabi nga niyan, we don't have to reinvent the wheels, so to speak, di ba? Nandiyan na yan. Kailangan lang, there's nothing wrong about adopting it, pero isusut din natin sa ating, lalagyan din natin, iti-tweak pa rin natin siya para maging angkop din dun sa local situation talaga. So, gusto ko sigurong magbahagi no, ng ilan sa mga ordinances na na-author ko. Kasi yung mga ordinances na ito, magpapakita rin ko ito kung ano yung aking parang advocacies, no, ano yung aking mga parang, sabi nga niyan sa Bicol, ano ang sa kong mga pinapaurog, no? Ano ang sa kong mga pinapaurog na mga issues na dapat masimbagan, no? Dapat natin masagutan na issue sa ating community. Actually, attorney, yan nga po. Gusto namin malaman kung ano po ba yung mga tatak, Attorney Miles Raquel Arroyo, na naiwan mo po para ipagpatuloy ng mga kasalukuyan na nasa konseho. Yes, sige po. At hindi lang siguro ipagpatuloy ng nasa konseho, kundi ma-implement ng executive. Kaya sabi ko nga po noon, ini-invite ako ni former Vice President Lenny na sumali. Sabi ko, pwede bang tumulong na lang ako sa executive kasi maraming mga ordinance na hindi napapatupad. Parang yun ang gusto kong tutukan. Sabi niya, pwede ka namang tumulong sa executive but at the same time, nandun ka pa rin sa sanggunian. No? And that's really very true kasi ang sanggunian ay meron siyang oversight function. Ang oversight function is, that's the function of the sanggunian to call upon the different implementing agencies, tanungin kung bakit hindi na-implement ang isang ordinansa. And that parang gusto kong mag-concentrate siya. Kasi ang dami talaga natin mga magagandang ordinances sa Naga na kung mai-implement lang ay pagiging mas maganda pa ang ating lungsod. Ang tatak Miles Raquel Arroyo po ay good governance. No? Yun po yung nais kong parang madala talaga at yan ang nais kong patuloy na makilala ang local government ng Naga. Kasi dyan tayo nakilala no? Sa leadership ni Mayor Robredo. No? Pag sinabi po natin good governance, meron po siyang 4 na prinsipyo na dapat lahat ng pagkilos, desisyon ay nakabatay at nagpapatupad ng mga prinsipyo ito. So in general po, merong 4 na prinsipyo ang good governance. Ang pinakauna ay responsiveness. Kailangan ang isang ordinansa ay sumasagot sa kung ano yung pangangailangan ng community. So responsive. Ang pangalawa po ay kailangan ay transparent sa mga desisyon, sa mga ginagawa niya. Kasi ang susunod po, pag sabi pong transparent, nalalaman ng mga mamamayan, no? Halimbawa dito sa Naga, nalalaman ng Nagenyos kung ano bang ginagawa ng gobyerno, ano mga desisyon ang ginawa niya, no? Kailangan nalalaman niya. At bakit niya ginawa yun? Dahil itong second element na to ng good governance, which is transparency, ay importante ito para doon sa third element, which is participatory. Kasi kailangan, sabi nga ng sa Bicol, nagtutumar parte. Dapat nagtutumar parte po ang mga namamanwaan. We should participate
dahil ang mga desisyon na ginagawa po ng pamahalaan ay apektado tayo lahat. No? So, kailangan pa-participate tayo para na ipapaabot natin sa mga decision makers ano yung ating sitwasyon, and mag-recommend din tayo kung ano yung paano masasagutan yung mga situations na yun sa community. So that's the third leg, sabi nga, ng or foundation or pillar of good governance. Ang pang-apat ay accountability. No? Accountability. Kailangan yung mga namamahala ay handa sila at bukas sila na pinupuna ng mga mamamayan, pinapanindigan ang kanilang mga desisyon, no? At sinisiguro na yung desisyon na yun ay sa kanilang konsyensya, at kahit na saan sila iharap ay maidi-defend nila yung desisyon na yon or action na yon dahil alam nilang tama yon. So that's accountability. When government is called upon to be accountable to the people. Parang ang Tagalog po ng accountable is actually hindi ko alam yung Tagalog, Bicol pala yung alam ko. Ano po, paninimbagan. It's deeper than responsibility. No? Paninimbagan. It's accountability. So yun po yung apat ng prinsipyo na dapat nag-guide no, sa kilos ng isang pamahalaan or any body, kahit mga organisasyon, dapat meron ka rin ganyang prinsipyo kasi you are there representing a constituent. So kahit simple organization, small organization, should also practice good governance. So, ang isang ordinansa po na napasa ko about sa pagsulong ng good governance sa Naga ay way back in 2002, no? I-governance. Ang tawag po ng ordinansa ay I-governance ordinance. Ang I po stands for information. Information. So, this illustrates yung transparency, no? Na prinsipyo ng good governance, transparency. Kasi dito sa I-governance, it mandates that all important data ng City Hall, ng City of Naga, ay naka-publish sa kanyang website. Ano yung mga important information? Budget, no? Budget. Magkano, saan gagastusin, and then report din kung nagastos na ba ay ayon sa budget, ayon sa plano. So, very important po yan. Ano yung mga programa para yung mga taong dapat mag-benefit doon ay mag-benefit at na-evaluate nila kung nakaka-benefit na sila or not. No? So, information access. So, yun po yung minamandate ng I-Governance Ordinance. May very specific po, latest lang, dito sa last term po, is yung 2017-072. Ordinance number 2017-072, yung pong People's Budget. So ito po yung isa sa ordinansang lagi ako naiimbitang sa mga pagtitipon na i-discuss ko yung ordinance na yon. Kasi itong ordinansa na to, it established mechanisms, no, kung paano ang mga mamamayan ay makakapag-participate talaga sa paggawa ng budget ng syudad, no, ng lungsod. Kasi kung minsan sinasabi natin, okay, mag-participate tayo, sumali tayo. Pero kung walang mga mekanismo, it's difficult, di ba? So may mga mekanismo po ito. Nasa simula pa lang, March po ang nakalagay na date, ay nagkukonsulta na ang mga department heads, nagkukonsulta na sa mga mamamayan kung ano ba yung priority na gusto nilang programang ma-implement ng department na ito considering its particular mandate or duty ng ahensya na to. Ano yung sa tingin ng mga mamamayan ay dapat niyang i-implement for this year. So March po yun. And then, i-consolidate po yan July, and then magko-consultation ulit para tingnan ng mga tao yung ba yung mga sinabi namin nung nag-consultation. Tapos magbabudget hearing po, dapat nakikita ng mga mamamayan kung nilagyan nga ng budget, yung kanilang mga sinabing mga dapat priorities, no? Hanggang sa evaluation. So mag-i-evaluate din ang mga mamamayan kung yung bang budget na nakita nila na in-approve, na kung saan sumali sila sa pag-formulate, ay yun ba talaga ang na-implement. So, kumbaga a whole cycle, preparation, no, ng budget, implementation, and then evaluation ng budget para makita natin kung ano ba yung mga sinabi natin gagawin, tapos nagawa ba talaga. Kung hindi, bakit, no? At kung nagawa, di mas mabuti kung uulitin pa natin o lalo pa natin papabutin. So, this is one of the ordinances na sa tingin ko, kung mai-implement talaga natin properly, ay talagang buhay ang demokrasya. No? Yan ang paniniwala ko.
yung other advocacies ko, kasi yung good governance kasi is parang yun yung mechanism, yun yung paraan. Pero paraan to do what? No? To respond to what? So, to respond on education issues, no? To respond on peace and order issues, to respond on development issues like agriculture, employment. So, marami po ako mga ordinances. Itong isang, hindi ko po kasi nahanap yung kanyang ordinance number, which was passed in 2020 during COVID, yung pong urban gardening ordinance. No? Yung urban gardening ordinance, pinakita ko po doon kung paano kahit wala kang tataniman, ay pwede kang magtanim ng mga gulay. Kasi di ba nung COVID, ang sabi nila, yung isang makakalaban sa COVID is to boost our immune system. And one way to boost our immune system really is green leafy vegetables. Pag palagi tayong kumakain ng green leafy vegetables, kasi yung iron nasa green leafy vegetables and fiber, di ba? So, ginagaya rin itong ordinance na to ng ibang mga munisipyo. No? In one of the training na kinandak namin sa Philippine Councilors League, isa ito sa ordinance na pinag-aralan kung paano nila ma-adapt na for cities, specifically for cities, kasi sa cities, lalo na sa mga blighted areas, diba? Mga urban blights na ang sisip ng mga bahay, wala ka naman talagang tataniman. Pero mayroon kasi ako nakita isang example sa Zambales, na yung kanyang bahay, parang barong-barong lang, pero yung mga walls niya, maraming mga nakasabit na mga tanim na nasa yung bottle ng Coke na malaki, yung litro. Hinati niya yon, so mayroong kalahati nandun yung mga lupa. Tapos nandun yung mga kanyang mga tanim, may pechay, kamatis, no? So, talagang pwede kung gugustuhin natin. And also, hindi lang yon na para sa ating immune system, para rin turuan talaga ang mga bata na kumain ng gulay, no? Because one of my advocacies also is for children, no? Na ang ating mga bata, no? Mga anak natin, ay maging malusog. And para po maging malusog ang ating mga anak, hindi kailangan magastos, no? Hindi kailangan sabihin ay mahirap lang kasi kami, kaya hindi kami makaka-afford ng mga masustansyang pagkain. Hindi po yan totoo. Ang pinakamasustansya po are actually cheap kung gagawin lang natin. No? Kung hindi natin bibilihin. Kasi ang gulay talaga mahal kung bibilihin natin, but it's so easy na itanim natin yun, di ba? So, naandyan lang, abot kamay natin ang masusustansyang pagkain ng ating mga anak. And no? just to insert, attorney, kapartner na rin niya yung pagiging environment friendly. Yes. Kasi po, talagang ginawa yan yung urban gardening, and ini-encourage din na gumamit ng mga recyclable materials, like yung mga old tires, yung magtanim, yung sabi mo po yung mga plastic bottles. So talagang pati yung environment, hindi lang yung health, pati yung environment, kasama na dun sa ordinance. Yes, hindi lang health sa pagkain, kundi health din sa magandang environment, sa malusog na environment. Yes. And meron po ako ditong pinasang ordinance, 2006-035, yung idle land ordinance. Sa local government code po kasi, pag mayroong idle land dyan, pag hindi mo ginagamit ang lupa mo, pwede kang i-impose ng additional 1% tax. Ang ginawa ko po dito, instead na impose ng additional 1% tax, pero kung ipapagamit mo yung lupa mo kasi hindi mo ginagamit, pero ipapagamit mo, papataniman mo, hindi ka i-impose ng idle land tax. So, you utilize, no? So, idle land utilization ordinance, ito po yun, and I have yet to see the full implementation of this ordinance, kaya kung ako po'y bibigyan ulit ng tiwala, isa po ito sa aking bibigyan talaga ng focus, no? Yung idle land utilization ordinance. Although may mga legal issues po kasi dito na ang sabi ng city assessor namin, ang isang difficulty naman ng pag-implement ay hindi pa kasi defined masyado how to categorize a land as idle land. Pero may description naman po kung ano talaga yung idle land. So, ibig sabihin, kailangan lang malakas ang loob mo. Diba? Kailangan lang malakas ang loob mo, and then kung may question din, haharapin natin. Pero hindi kasi pwedeng hindi ka kikilos dahil marami kang doubt. Diba? Wala ka talaga magagawa because so many things are in the gray area. So, kung hindi ka kikilos, lagi kang mapipigilan ng uncertainty. So, itong idle land ordinance, ito pong yung pangangalaga po sa mga bata. Meron po akong ordinance na hindi tayo dapat magbigay ng pera sa mga batang
humihingi ng pera, namamalimos, or nagpapa-atras, yung mga atras boys and girls. Hindi po dapat pera. Pag nahuli po kayo, may penalty po yan. Dapat po pagkain. So, if really, kumbaga, kung talagang naaawa tayo sa mga bata na namamalimos, dapat we should always carry something in our bag para kung may masalubong tayo ng hihingi, bigyan po natin ng biscuit. Bawal po. Ito po yung ordinansa na pinasa ko, 2002-060. Food, not money to street children. So, wag po tayong magbigay ng pera kasi yun po yung nagsinisimulan ng mga bisyo, bibili nila ng sigarilyo, or bibili nila ng rugby. No? So, ito po yung pinagsisimulan because children really don't know how to handle money yet. Hindi pa naman talaga nila alam kung anong gagawin nila sa pera nila. So, pagkain po ang ibibigay natin. So, bawal pong magbigay ng pera sa mga street children. Attorney, insert lang po ako. Since na-mention mo yan, paano naman po yung mga adults? Kasi meron din mga ganyan and minsan kapag bibigyan sila ng pagkain, ayaw nila. Pera talaga, nag-specify sila pera ang gusto nila. But dito yung sa mga bata, it's different kasi Yes. talaga naman na Bata pa sila. and talaga yung need nila is food, kaya nga humingi sila ng pera kasi bibili daw sila ng pagkain. Yes. But siguro, hindi po ba pwedeng include dyan yung mga adults? Sa tingin ko po, hindi because ang basis kasi ng ordinance ay hindi pa kasi alam ng mga bata kung saan nila gagamitin ang pera nila. Diba? So parang ibibigyan natin sila ng pera, baka mapamalik pa ang kanilang paggamit. Pero pag adult ka na kasi parang presumed na marunong ka kung saan mo yung gagamitin. So that's the presumption. And therefore, yung presumption that necessitated this ordinance ay hindi siya applicable sa adult. No? So, pero syempre, hindi rin tayo dapat mag-encourage na bigyan tayo ng bigay sa mga adult. Pero para sa akin, nasa sa atin kasi yan. No? Sometimes, parang kung wala rin tayong maitulong masyado, no? So kung ano yung pwede natin maabot. But definitely not for the children. Kasi hindi nila alam pa kung saan gagamitin, paano gagamitin ang pera. Is malinaw po. Yes. Meron ba po? Yes, marami. Actually, marami po. Sa education, meron po akong pinasang ordinance na hindi ko lang po nakuha yung pangalan, ay yung number. Meron po akong, ano po siya, full scholarship for certain courses. Meron pong medical, for medicine, engineering, architecture, nursing, teacher. Yung mga profession po na kailangan ng city government. No? Kasi minsan nahihirapang maghanap ng doktor. No? Minsan nahihirapang maghanap ng nurses kasi wala na sila, hindi sila available po sa ibang bansa. So, ang naisipan ko po, magpaaral na ang syudad. No? Magpaaral na siya para meron siyang steady stream of professionals na kailangan niya. So, after makapag-aral, mayroong service na kung gaano kahaba yung years ng pag-support sa'yo ng city, yun din ang years na i-service mo sa city. So, pero after nung year of service na na-require sa'yo ng city, free ka na. No? Parang ibabalik mo din lang para makamit yung objective na palaging merong professionals that the city needs. No? So, ang doktor, lagi tayong may available doctors, nurses, teachers, midwife, architect, engineers. So, yung mga professions na kailangan natin na sometimes ang private sector po ang mas interesting no, para sa mga professionals na to. So, pero kung magpaaral tayo, siguradong ang magiging mag-serve sa city ay mga qualified and the professionals that we need. So, yun ang isang ordinance na I'm also very happy about. Meron din po akong pinasang ordinance on inclusive schools. This is especially for children with special needs. Yung pong inclusive schools ordinance. Ang bagong, parang ang bagong pag-aaral sa ngayon ay, dapat yung mga children with special needs, hindi mo rin sila papagsama-samahin. Kailangan ihalo mo sila sa mainstream. No? Para mas nagiging mabilis daw po yung development. But hindi ito basta lang ihahalo mo sila. Kung ihahalo sila sa isang classroom, kailangan mayroong dagdag na teacher. Kasi kailangan pa rin ng may extra attention ka doon sa children with special needs. So hindi po sila dapat iniwalay. Dapat isama sila sa mainstream, pero titingnan pa rin na may special needs talaga sila. Kasi mas nagiging mabilis daw yung kanilang parang growth or recovery or rehabilitation kung
inclusive schools. Ako rin po yung nag-author ng Women Development Code of Naga City. That was way back in 2002. I think second na yata tayo, second LGU tayo na nag-author niyan. I think the first LGU, the very first one is Davao, no? Pangalawa po tayo, Naga na nagpasa ng Women Development Code. Pero ngayon parang mas di-revise na siya to cater more also to the fact na hindi na lang women as we know women, kasi meron na rin tayong LGBTQ. So, meron tayong yung Gender Development Code. So, instead ng Women Development Code, it is now Gender Development Code to, kumbaga, to acknowledge the fact na hindi na lang siya women or men, kundi meron tayong LGBTQ, no? yung isang other area ng gender, no? Ng gender. Hindi na lang men and women ang gender natin. Kasi pag sinabi po kasi gender, it's parang characterization yan ng isang tao based sa kanyang sexual orientation. So, ano na po siya ngayon? Gender and Development Code. Meron po akong ordinance on borrowing of books sa library kasi ako po ay supporter ako sa paniniwala na mas marami pong natututunan at mas marami mariretain sa mga natutunan kung babasahin po natin sa hard copy. Meron pong pag-aaral na kung nagbabasa lang lagi sa tablet, sa phone, or sa laptop, sa computer, hindi po nare-retain. Kasi di ba yung motion po pala na yung pag-swipe natin, yung pag-swipe natin, parang ang napapasok sa ulo natin ay wala na. No? Wala na. No? Kaya, pero kung sa libro po natin babasahin, pag flip natin ang page to go to the next page, alam natin nandun pa rin yung mga binasa natin kasi physical siya, di ba, nandun pa rin yung pages na nabasa na natin. So, we retain more. Nare-retain natin ang mga nababasa natin at nalalaman. So, meron po akong ordinance na pinasa niyan on borrowing of books sa library. Pinafacilitate ang easy borrowing para hindi masyadong mahirap ang pagbaborrow and easy rin ang retrieval kasi ang isang problema po sa library pag na-borrow na hindi na nababalik. So, merong tracking. Madali yung tracking para mabalik pa rin, para magamit pa rin ng iba. So, yun po yung mga advocacies ko, edukasyon, no? Education, environment, no? Environment is one of my advocacies na sa pangangalaga po ng ating environment. Kasi kung mahal po natin yung ating mga anak, talagang alagaan natin ang kapaligiran. Kasi yung mga magiging anak nila at magiging anak ng mga anak pa nila. So, in other words, generations, no? The next generations, ang role kasi natin po dito sa mundo is stewards lang tayo, di ba? Para pag sinabing stewards, parang caretaker, di ba? Kung anong iniwan sa'yo, dapat pag ibabalik mo or iiwanan mo na mas maganda pa kaysa sa iniwan sa'yo, hindi yung na-destroy na. Kasi hindi tayo naging magandang steward. So, stewardship, tayo po nangangalaga. So, aalagaan natin ang kapaligiran for the next generations to come. So, yun po yung advocacy ko. And ngayon pong dito sa hinihingi kong tiwala, no, sa muli, no, meron po akong idadagdag sa aking advocacy. Idadagdag ko po ang trabaho, no, employment or source of income. Kasi kung titingnan po talaga natin, karamihan po sa mga difficulties natin, and ayoko po kasi parang sumasama ang loob ko pag nakikita kong ang daming mga nakapila na naghihingi, no, naghihintay ng ayuda, no. Parang para sa akin, there should be a better way of really helping the poor, na hindi yung magiging dependent sila. Kasi pag nanghihingi po kasi mawala din yung dignidad natin pag nanghihingi tayo. So, yun po yung isang pufokusan ko. If bibigyan ako ng tiwala, dadagdagan ko yung aking advocacies po ng trabaho. Yun po, sa titingnan ko employment. How do we really generate? Pag sinabi kasing employment, hindi po yung mayroon tayong employer. Hindi. Pwede po kasing self-employed tayo, and that's still employment. And that's more important kasi yan nasa kamay natin yun eh, di ba? Hindi tayo mag-hope na ma-hire tayo, no? Matanggap tayo sa trabaho ina-applyan natin. Pwede tayo mag-create ng income, no? So, ang mga marami na pong trainings na mga ginawa ang ating pamahalaan kasi there's a commitment really also na talagang sagutan yung issue ng employment. Pero hindi natin masyadong naaayos yung sagot. Kasi magpa-training parang tapos na. Parang training, okay na, bahala na. Pero dapat, bago po mag-train, kailangan meron kaagad market tayong alam. Pag yung mapuproduce natin, ay meron kaagad market na pupuntahan. Hindi yung saka ko tayo mag-iisip saan natin ito
sila. Diba? So parang baliktad yung process. Unahin muna natin saan dadalhin ang produkto, saan kailangan ng produkto, and then gagawin natin yung produkto. So yun po yung isang, I hope, ay makakuha tayo ng maraming support sa sa bagong advocacy nito. Dagdag po sa edukasyon, no? Ang edukasyon po kasi, connected din siya sa trabaho. Kasi yung edukasyon ay, yan yung makakapagpalakas sa isang tao. Ako kasi, Mama Jan, galing po ako sa mahirap talagang pamilya. We don't even own the farm na pina-farm namin noon, nung bata pa ako. Nakiki-farm lang kami, yung mga relatives namin, mayayaman sila. Pero kami hindi. No? Pero mababait lahat ang mga relatives ko. Kaya sabi ko, ako ay produkto ng kabutiang loob ng ibang tao. So, whatever I am is the product of the fact na mabuti ang tao. Kaya ako parang ako lagi akong presumption of good faith ako lagi, no. Pero kasi akong mga kaibigan na parang ang presumption nila bad faith na ay masama yan, parang ganyan, no. Ako po presumption of good faith ako until proven na masama na yon. So because ang experience ko kasi Mama Jan is lahat ng mga tao mabait no. Nakapag-aral ako scholarship, no. Maraming nag-donate sa school, kaya ang school yung mga matataas ang mga grades na mga mahihirap, yun ang bibigyan ng mga scholarship. So ako, beneficiary po ako ng kabutiang loob ng ibang tao. Kaya wala naman akong pwedeng gawin, kundi i-pay forward yun. Gawin ko rin yung mga natanggap kong mga kabutihan. I'm trying, no? Yan po ang aking sinusubukan at dinidedicate ang sarili ko. Kaya nga nung naging abogado ako, actually nag-abogado po ako dahil sa mahihirap. Kasi after college graduation dito sa Ateneo de Naga, nag-volunteer po ako, Jesuit Volunteer Philippines. Sumali po ako dyan. And it was a decision na difficult siya, Mama Jan. Mahirap yung decision ko na yun kasi parang nag-aral ako and mahirap kami. So parang after mong graduate, parang inaasahan na pag-a-apply ka na sa trabaho, nakikita ka para makatulong ka. But that's not what I did. Nag-volunteer ako. No, walang sweldo yon. No, so parang and na-appreciate ko din talaga ang mama ko noon sa desisyon na yan. Kasi kahit na alam kong umaasa siya magkakatrabaho na artista, nung nagsabi ako mag-JPP ako okay sa kanya. Kasi siya rin ang puso niya din talaga, ay nasa pagtulong din. No? Sabi ko nga yan, ang isang example to niyan, ang nanay ko po, kahit wala na kami isasaing mamayang gabi, pag may pumunta sa amin, manghihiram ng bigas pang saing nila ng lunch para sa lunch, ibibigay niya yan. Kasi ang sabi niya, nakakain tayo ng lunch. Sila hindi ko sila nagla-lunch. No? So yung panggabihan natin, makahanap na lang natin yan. So ganun klase ang kanyang faith sa Panginoon. No? Na parang pag tumulong ka, hindi ka naman niya talaga papabayaan. So yun po, ako po ay testimony of the good heart, no, ng mga tao. No? Ang nakagraduate po ako sa pamamagitan ng mga scholarships, no? And yun po yung parang gusto ko rin na yung lahat ng mga bata na gusto nilang mag-aral, gusto nilang maging maayos ang kanilang situation in life, dapat ang programa po ng gobyerno, parang ang puwersa ng gobyerno ay ilagay para siguraduhin na yung mga bata na talagang gusto mag-aral ay makapag-aral. Dapat walang hindi makakapag-aral dahil mahirap, di ba? Dahil kung gusto mong mag-aral, dedicated ka, all the support that you can get and you should get, dapat mabigay yan. Mabigay ng community, mabigay ng pamahalaan. So, yun po yung, parang yun ang aking, parang yun ang papalakas ang aking, that's what I wake up for every morning. Yun na makita kong yung mga nagnanais mapabuti ang kanilang kalagayan ay merong help na makukuha. No? Naku, attorney, ang gandang pakinggan ng mga sinabi mo kasi parang mic drop na po ako. Kasi ito yung magandang malaman na yung taong nag-a-apply ng kanyang posisyon, alam niya kung ano yung mga dapat niyang gawin. Alam niya kung anong trabaho, alam niya ang kanyang responsibilidad, at alam niya pa rin kung ano yung mga dapat niya ipagpatuloy na sa palagay niya yun talaga yung nandun yung essence, nandun yung kahalagahan na para mas makatulong pa sa mamamayan, sa mga Nagueño. Magbabalik po ang ating programa, makalipas lamang po ng ilang paalaala, magbabalik po kami. Ito po ang Tano Ika, the Radyo Natin Naga, Job Interview. Diyan lang po kayo.
Barkada, the radyo natin naga job interview at kasama pa rin po natin ang ating aplikante para sa May 12, 2025 national and local election. Walang iba po hindi si Attorney Miles Rakid Arroyo. So Attorney, dahil sabi ko nga po kanina bago tayo nag-commercial break, nailatag mo ng maigi ang sa iyo pong application platform. Paano po akong masabi? Kasi yung mga itatanong ko po sa iyo, malinaw po na nailahad mo na po lahat. Alam mo kung ano ang direksyon na gagawin mo bilang dati na po sa konseho. Pero, syempre, iba yung challenge ngayon. Ano po? Iba na yung panahon eh. Iba na po yung challenge na haharapin mo ngayon. Iba na yung mga concerns sa mga tao. Sa palagay mo po, can you give us at least one or two na top concern na nakikita mo po na dapat bigyang diin kung sakali po kayo ay ma-hire as City Councilor ng Naga? Yes, actually yung nakikita ko pong mga top concerns ay yun din ang nakita ng mga communities during consultations, no? Kasi nung yung process po kasi ng pagpili na ginawa ni former Vice President Leni Robredo na siya po yung aplikante for mayor dito sa ating lungsod, ang ginawa niya pong proseso, nagkonsulta po siya sa mga sectors kung ano yung kanilang mga top issues, no? Kung ano yung mga nararamdaman talaga. So, kung atin po kasing, kumbaga, if we will feel together with the community, dapat kung ano po yung top concerns nila, yun din ang top concerns natin kung tayo magsisilbi. Kasi sila naman ang papagsilbihan natin, di ba? So, ang mga concerns po natin ay environment, no? Yung environment, especially na nagkaroon tayo ng Christine, no? So, marami tayong kailangang ayusin and natutuwa po ako kasi si former Vice President Leni Robredo, nagkukonsulta na sa mga experts kung paano talaga natin maiibsan, no, yung pagbaha, no, dito sa ating lungsod. So isa yan, pagbaha, basura, no, na hindi na kukolekta ng properly at on time. Ang isang reason daw po ay kulang tayo ng mga trucks, no, mga pangkuha ng pang-collect ng garbage. So at kahit naman makolekta, kailangan po natin siya i-process properly para hindi mapuno kaagad ang sanitary landfill natin. So proper and sustainable disposal of our solid waste, yan po ang isang top issue natin dito sa lungsod. And believe it or not, Mama Jam, no, akala natin very simple, pero common po ito sa lahat ng communities na napupunsulta natin, ay yung mga stray dogs. No? Stray dogs, yan po yung talagang nararamdaman ng ating mga mamamayan, ng ating mga residents. So, stray dogs at mga poops sa daanan, no? Mga nakakagat ng mga stray dogs ng rabies, no? So, yung akala natin very simple, pero talagang nararamdaman to ng ating community, and therefore, isa to sa ating mga bibigyang immediate na pansin. Kasi mabilis lang naman yun kung talagang gagawa natin ng solusyon. Madali lang talaga siyang solusyonan kung tayo magtutulong-tulong, no? Kasi, kalbaw ikaw dog owner, hindi mo hahayaan lang ang dog mo na mag-poop sa kalsada. Kailangan, pag mag-poop na siya, isama mo siya doon and pulutin mo yung kanyang poop, no? Kasi pwede mo nang pulutin yung may plastic ka lang nalala di ba? Sa ibang bansa nga, sa mga areas na winawakan ng dog, mayroong kuhanan ng plastic. Parang meron na siyang kuhanan ng plastic. Pero syempre wala tayong ganyan kasi mahirap lang tayo. So, kanya-kanya na lang muna tayo nagdala ng plastic ng ating para ipulutin ang poop ng ating dog. At huwag din po natin papawiin sa semento kasi hindi ka agad yun nawawala. Paluwiin natin doon sa merong malayo sa dadaanan ng mga tao at kung merong mga grass na o mga bato-bato na pupunta na siya sa ilalim ng lupa, hindi yung nasa semento na magkakalat. So, ang kailangan lang po really is concern for other people. So, yan ang kailangan natin i-develop sa ating sarili, paigtingin po natin ang pagmamalasakit sa ating kapwa, na kung ano yung mga ayaw natin, huwag po natin gagawin yun. So very simple rule lang talaga. The golden rule applies until the end. Hanggang na kung ano po yung ayaw natin, huwag natin gagawin sa iba, o huwag natin paparamdam sa iba. So, environment issues, issue on education also, Mama Jan. Kasi, ang baba nung ano natin, mababa yung score natin doon sa international evaluation, no? Masyadong mababa yung comprehension ng ating mga learners. So, isa yan sa titingnan natin kung ano pa ang pwede nating gawin dyan. And I think, alam naman natin kung
anong mga pwede nating gawin. Ibig sabihin, kailangan tayo mag-remedial, mag-remedial ng reading. Kailangan tingnan din ang number or ang size ng classroom. Kasi syempre, hindi naman siya matututupan ng teacher kung ang dami-dami. So, marami pong problema, pero very important mag-prioritize tayo. Kasi hindi lahat masasagutan ng sabay-sabay. Kailangan mag-prioritize. Ano yung pinaka-importante? Kailangan mauna natin, and that should always concern our children. Ang health nila, priority, hindi yan makakahintay po, no? Mula pa ng pagkabata. So, titignan natin ang anong mga interventions ng LGU dyan, and we will support it na talagang ma-achieve niya ang kanyang mga result na ninanais natin. So, environment, education, and health, yung ano rin po, yung vehicle, the strategy or the manner of implementing things which is participatory. No? Good governance po tayo. Participatory, transparent, accountable, and responsive. No? Yun po yung ating, kumaga, parang binabatayan natin sa ating pagkilos. Parang madali din pong magsabi anong mga gagawin ko bilang isang halimbawa nasa konseho na ulit. Ang dali lang magsabi, pero dapat po aalalahanin natin, at ako po aalalahanin ko lagi that I will be there as the representative of the people. So lagi tayo dapat babalik po sa mga tao. Babalikan natin, tatanungin natin, kukonsultahin natin. Like I said, implement po natin yung Naga City People's Budget. Ang Naga City People's Budget, kasama ang mamamayan po sa pag-decide saan ba natin gagamitin ang pera ngayong taon. Like meron tayong 1.8 billion this year na 2025. Alam mo ba natin ano yung priorities ng city? No, we should know, we should be interested. Kasi affected po tayo. Unang-una, pera natin yan bilang mga mamamayan. Pangalawa, dapat mag-serve yan, pera na yan, sa needs ng ating community. Huwag masyadong isipin yung individual lang. Kasi pag ma-serve po natin yung need ng community, kasama tayo dyan. No? Kung ano yung mga priority issues ng ating mga komunidad. Yung mga baradong mga kanal, no? Huwag po natin ihintay sa pamahalaan. No? Kung pwede mag-rabos po kita, no? Kung ito lang mga dipiso talagang pwedeng ibon, ito nagbabara ka ipon, kaya itong pangsundot talaga, may makita kaya as individuals. Yan ang pwede ka pong ihinging tulong sa pamahalaan. In other words, Mama Jan, very important yung empowerment ng ating mga mamamayan. Pag sinabi po natin empowerment, yung hindi tayo umaasa. Kasi kung ano po yung nais natin, 50% dyan ay nasa kamay natin. No? So kasi it's going to be partnership between the people and the government. Hindi pwede pong puro gobyerno. Hindi rin pwedeng puro tao. Kasi kaya nga tayo may gobyerno para mag-assist sa mga tao. So partnership po ang pinopromote natin between government and the people because may kakayahan tayo. Huwag natin sayangin ang ating kakayahan. And only doon sa mga hindi po natin kaya, that's where we will seek help. Diyan po tayo hihingi ng assistance either by the government or ng ating mga katabi, ng ating neighborhood, ng ating community. So very important po yung nagtutulungan. Isa po yan sa parang mantra. No? Isa yan sa mantrang gusto kong dalahin po na wala pong imposible kung nagtutulungan tayo lagi. No? Because sabi nga yan, two heads, it would always be better than one. So kailangan pagsamahin natin ang ating mga lakas kasi kahit maliliit po yan, pag pinagsama natin parang yung prinsipyo po ng walis thinking, di ba? A single thinking ay hindi po yung makakalis ng dumi. Pero pag pinagsama-sama natin, marami tayong maalis na dumi. Ibig sabihin, makakamit po natin ang ating objective kung tayo nagsasama-sama. So, Mama Jan, yun po yung aking parang prinsipyong gusto kong gumabay. No? That's why ayoko nung mga ordinansa na mga dole out. Ayoko yun. No? Kasi hindi yan empowering. No? Kung meron tayong perang ibibigay, mag-isip tayo ng paraan na mabibigyan natin yung mga nangangailangan pero sustainable. Alam ba natin yung like magkano yung budget ng AKAP, di ba? Yung AKAP, which is a national government project. Billions yan. Eh kung nag-create ka ng isang industry, di ba? Create ka ng isang industry, yung lang bibigyan yan, bigyan mo ng employment, or maging ano sila dyan, maging participant, so para kung kumikita yan, kikita sila. So something like that. We really have to be creative and we have to think outside of the box and think of sustainability. Huwag po natin, dapat ang isang nagsisilbi po sa pamahalaan, kahit meron lang siyang term limit, kasi if elected po, term limit is 3 years, kahit 3 years lang, ang isipin po natin ay yung mga gagawin natin, ang biyaya niyan ay hanggang kahit wala na tayo. So, because
naman tayo pag nandyan tayo, di ba? So, yung mga susunod, kailangan mapalago nila yun. Huwag tayong umasa po na lagi tayong nandyan, no? Because limited lang ang term. Kailangan let's do what is the best na yung mga susunod sa atin, mayroon silang mapapalago pa. No? Something like that. Di ba yung parang, minsan kasi kaya nga yung pamahalaan parang hirap-hirap kasi pagdating ng bagong administration, di ba naman yung isipin. So, lahat ng mga ginawa noon, wala na. We should be able to build on those previous initiatives. Di ba? Kaya parang every time may bagong administration, bago na naman. So, we always have to start from number one na hindi naman kailangan. Di ba? Kailangan pagdugtong-dugtungin natin yung mga efforts. I agree. I totally agree, attorney. Kasi parang ganun din yung mga feedback na naririnig namin. Parang, paano na kaya yung building na yan? Matutuloy pa ba yan? Kasi magiging bago na yung administration. Mabudgetan pa ba yan? O baka matayin ka na lang yan dyan. Yung mga ganong worries din ng mga mamayan, which is, doon galing yung budget Yes. from the people's tax. Di po ba? So, kung priority yun, dapat i-ensure ng mga tao na yung susunod na administration, i-prioritize din yun, di ba? It's really their priority as bilang community. So, huwag nilang payagan, no? Na hindi yun matuloy because it's important to them. So, very important talagang magtumar-parte po kita, mag-participate kita. Ayan. So, bago mo po ibigay yung ating huling katanungan po para sa ating aplikante, pasalamatan po muna natin ang ating sponsor para sa ating mga mineral water. Maraming salamat po sa SMCT Naga. Hello po kay Ma'am Ning and kay Miss Tina. Maraming salamat po. Ayan. So, attorney, ito na po yung talagang hinihintay ng ating mga tao na marinig din sa ating mga aplikante para sagutin po yung ating ultimate question. Sa darating po na May 12, 2025 national and local election, dahil bukas na po, di ba, ang official na campaign ng ating mga local candidates. Paano po ang isa sa dapat mapili ng sa tuyang mga botante sa darating na eleksyon? Taano ta ika, Attorney Miles Nakit Arroyo? Sige, Mama Jan. Bago ko po sagutin yan, naalala ko kasi sabi mo, official start ng campaign bukas. Marami pong akong nakakasalubong ng mga kaibigan kakilala, sabi po nila sa akin, Attorney Miles, sana tayo kung nagkandidato mo niyan. Sabi ko, nagkakandidato po ako. Sana mayo ka pa kayang mga paskil, no? Dahil mayo kang tarpulin, mayo kang arkin. Sabi ko, dahil naman po baga, sa March 28 man po baga ang start, no? Kaya, yan po ang reason. Nagkakandidato po ako, kaya alam mayo pa akong tarpulin, tada iba man. Sa aga po, mapuon na kitang maglaan ng mga tarpulin, para mahiling po nila nagkakandidato po si Attorney Miles. Ako lang sabi, Attorney Miles, sana nagkakandidato. Sa aga po, mapaskil na kita. Naman sa question mo, Mama Jan, which is really the purpose of our program, siguro po sa kong pigheras, no? Dapat si tao na po ang masimbag ka iyan, question mong iyan, based naman sa sakuyang pigheras, sa sakuyang pong pig-share, and based din po sa pagkakabisto po nila sa kuya, sinakakabisto na po, kan sa kuya po naginibuhan sa loob kang 18 years bilang konsehal. Sabi nga di ba kung nagsusuba sa 18 years na pala, paano mabalik ka pa? Sabi ko, ang tao po ang madesisyon ka iyan. No? I was invited to join, and base sa mga nagkagirinibo ko na po at mga mabuting magibo, nagdesisyon akong iyo, maghangin ilaray ang tiwala kang tao. So, tao po ang madesisyon ka iyan. And ang tao po ang masimbag kung mapapabalik kong kiraray si Attorney Miles Nakit Arroyo sa satuyang konseho. So, ako po nagtutubod, sabi ko nga po kaya, every time mahagad po ako ng tiwala-liwat, dahil po ako nasusupog, nagduduwa-duwa, dahil ako nagduduwa-duwa, maghagad ng tiwala-liwat, dahil si tiwalang itinaupo nindong nainot na ay ginamit ko yan sa kultol. Inalagaan ko po, pinagpursigi ko ang ikakarahay kan mga nasa laylayan kan sa tuyang susyudad. No? Bilang sanggunian, ako po ang nag-chair kan Committee on Housing. Yan po ang housing program kan city para sa mga kasalalitan. Nag-chair din po ako kan Committee on Education, nag-chair ako Committee on Environment, nag-chair ako sa Committee on Children, Committee on Family, Committee on Women. Halos gabos ko mga committee ba kan sanggunian na pamayuhan ko na. So, since maski nga yung traffic and transport, ang public utilities, pinaharabuan ko kayo tamagulo po I also chaired that committee in one of my terms, no? And sabi ko, ito ka tabi-arabuan, maray nga
maupangani ang kaulay ang mga drivers, no? Maupang po talaga kaulay sila, talagang silang full of ideas, no? So, sa experience po ni Attorney Miles, napahiling man ang sa iyang kakayahan. So, ako naglalaom na nahiling po yan kan sa tuyang mga namamanwaan. But, Mama Jan, ang sa kuyang mao talagang hagadan ning mas na, kumbaga, pansin, no? Iyuan sa itong mga hobbiness. Kasi haloy po akong dainabutohan, taday ako mayo ako sa laog ng politika. So, sig mga young voters dahil itong gaya na bibis si Attorney Miles. So, I am hoping na sa itong mga hobbiness, basahon po, pag nag-distribute na po kang polyetos, basahon po ang mga nagkagirilibukan at ano ang mga plano pang libukon dahil ipapagpadago sa mga malalaki na nagkagirilibukan. Basahon po sana kan sa itong mga hobbiness para mahiling po nindo ang magiging basehan kan sa itong pagpili. Kaya kung po dyan, lahat po talaga sa akong polyetos. Kaya may pa akong dalawa, Mama dyan, kagang polyetos ko ipapag-basta na. So, pero tatawan pa kayo ito. Kanyari, masiling mong nakasurat ang sa kuyang kumaga platform government, ano sila kagaribuhan, as in ano sa mga si pagkatao, no, yan ang lingkod dyan. So, I'm calling upon the young voters, I'm calling upon the old voters, no. Ako po pala senior citizen na, pero akong pigluloko ako Mama dyan. Tamara, announce mo yan sa imong edad. Actually, maugma po ako na kinawan ako ni Amang Diyos ng hanggang 60 years, nadadagdagan niya pa. So, pag last year po, nag-60 years ako, kaya senior citizen na po ako, kaibanan ako sa sektor ng mga senior citizens. Pero, ang sa kong puso ko, ben kong maray, kaya kaibanan pa mga sektor ng mga kakubenan. Pareho kitang Mama dyan. Araw ko ang puso mo ko, ben. Dahil, ang edad, lang yan, nahiling lang yan sa buko. So, maugma po akong maray sa ang hanggang girarining mandato kan sa tuyang mga namamanwaan, dahil maugma po ako pero may pag nagsisirdi po sa inyo. Ayan, mga kaibigan, mga Mariko at mga Parikoys, narinig po natin ang application platform ng ating aplikante para sa darating na May 12, 2025 National and Local Election. Walang iba po kundi si Attorney Miles Rakid Arroyo. Maraming salamat Applicant po. number 4 ako Mama dyan, kasi number 4 ako sa listahan ng mga konsehal. There are 24 applicants po for the job of City Councilor. Number 4 po ako sa lista ng mga applicants. Ayan, number 4, ang ating aplikante. Maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Miles. At natutuwa po kasi ako kasi kumpletos Ricardos ang naging job interview natin ngayon sa iyo po. And maraming salamat din Sana sa po pagsama niyo. Sana po pumasa ako sa interview. Oo. Ayan. Ayan ha, narinig nyo na. Sana raw po pumasa at ma-hire ninyo ang ating aplikante ngayon. Maraming salamat po sa inyong oras at sa pagsama sa ating programa. Ito po ang Taano Ika, the radyo natin naga job interview kung saan wala po kaming pinipiling aplikanteng kandidato dahil kayo po ang pipili sa kanila. Maraming salamat at magandang araw.